Isang taon na ang nakalipas, lumahok si Gihan sa isang kompetisyon na kilala bilang Squid Game, kung saan ang mga taong may utang ay naglaro para sa malaking halaga ng pera. Bilang nagwagi, natanggap ni Gihan ang malaking premyo, ngunit ang lahat ng iba pang mga manlalaro ay namatay. Ngayon, si Gihan ay nasa paliparan na sinusubukang umalis papuntang USA upang makasama muli ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, matapos makita ang isa pang desperadong lalaki na iniimbitahan sa laro, nagpasya si Gihan na manatili at hanapin ang mga tao sa likod ng laro upang pabagsakin sila. Nakatanggap siya ng tawag mula sa taong nangangasiwa sa laro na kilala bilang frontman, na nagbabala sa kanya na pagsisisihan niya ito, ngunit hindi siya pinansin ni Gihan. Sa kanyang pagbabalik sa Seoul, huminto siya sa isang tindahan at bumili ng kutsilyo. Pagkatapos sa banyo, sinuri niya ang kanyang katawan hanggang sa matuklasan niyang may tracker sa likod ng kanyang tainga at kinuha ito palabas. Samantala, ang detective na si Junho ay nagising nang hindi alam kung nasaan siya. Isang taon na ang nakalipas ay pumuslit siya sa laro upang hanapin ang kanyang kapatid na si Inho na lumitaw na frontman. Binaril ni Inho si Junho at hinayaan siyang mahulog sa bangin, inakalang patay na siya. Gayunpaman, nailigtas siya ng barko at dinala sa ospital, kung saan siya ngayon ay nagising mula sa coma. Makalipas ang 2 taon ay nagtatrabaho na si Junho bilang isang traffic officer. Dahil nawala niya ang kanyang telepono sa karagatan kasama ang lahat ng ebidensya ng laro, muntik na siyang matanggal sa trabaho dahil sa pagkawala ng maraming araw ng walang salita, ngunit ang kanyang amo ay nagsalita ng maganda para kay Junho at nailipat lang siya sa mababang ranggo. Sa kanyang libreng oras, nakikipagkita siya kay Captain Park, ang lalaking nakatagpo sa kanyang katawan sa tubig. Magkasama nilang hinahanap ang bawat isla sa lugar upang mahanap muli ang laro. Samantala, si Gihan ay nagtatago sa isang hotel kung saan siya ay nag-install ng napakaraming security camera. Isang gabi, nakita niya ang frontman sa pintuan na may dalang 2 ulo ng tao, ngunit isa lamang itong bangungot. Maya-maya, nakipagkita siya sa loan shark na si Mr. Kim at ang kanyang assistant na si Woo-sok, na kinuha niya para hanapin ang lalaking nagre-recruit ng mga bagong manlalaro para sa laro. Sa ngayon ay hindi pa nila ito nahahanap, kaya binayaran sila ni Gihan ng dagdag na pera para kumuha ng mas maraming tao at nag-alok pa ng malaking gantimpala para sa kung sino man ang makahuli sa kanya. Sina Kim at Woo-sok ay nag-organisa ng buong operasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng grupo ng mga tulisan. Sinasabi nila ang lahat ng mga pahiwatig na mayroon sila at kumakalat sa bawat istasyon ng tren, sinusuri ang sinumang tao na halos pareho sa paglalarawan. Gayunpaman, hindi pa rin sila nagtatagumpay sa ngayon at nagsimulang magtaka si Woo-sok kung totoo ang kwento. Isang gabi habang nagpapahinga, sa wakas ay nakita ng dalawa ang recruiter na naglalaro ng sampalan at nagbibigay ng imbitasyon kay Myung-gi. Habang ang recruiter ay umalis sa istasyon, sinundan siya ni Kim at Woo-sok habang tinatawagan si Gihan para balaan siya. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Myung-gi sa kanyang buntis na ex-girlfriend na si Junhee, ngunit hindi niya sinasagot. Si Junhee ay kasalukuyang nasa klinik ngunit kinansela ang appointment pagkatapos niyang makakuha ng imbitasyon sa laro. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang recruiter sa parke at lumapit sa mga palaboy upang papiliin sila sa pagitan ng tinapay o scratch card. Isang tao lang ang pumili ng tinapay, lahat ng iba ay pumili ng card ngunit wala ni isa ang may premyo. Pagkatapos ay itinapon ng recruiter ang natirang tinapay sa lupa at nagsimulang tapakan ng mga ito, sinabing ang mga palaboy ang nag-aksaya ng pagkain na ito. Ni-record ni Kim at Woo-sok ang lahat ng ito at ipinadala kay Gihan. Sa bayan, masyadong mabilis ang pagmamaneho ni Gihan at pinatigil ito ng pulis. Kinuha ng baguhang officer ang kanyang personal na impormasyon bago siya pinaalis na may dalang tiket at nang tingnan ni Junho ang cellphone ng kanyang partner, nakilala niya ang pangalan ni Gihan mula sa laro. Hinanap niya ang pangalan sa system at kinuha ang address mula sa kumpanyang nag-aarkila ng kotse. Sa parke, umalis ang recruiter kaya sinundan siya ni Kim at Woo-sok sa eskinita upang mahuli siya. Gayunpaman, mabilis ang recruiter at madaling nadaig silang dalawa. Ilang sandali pa ay dumating si Gihan at nakahanap ng dugo at kutsilyo, ngunit wala doon ang mga lalaki. Samantala, dinala ng recruiter sina Kim at Woo-sok sa isang magarbong silid at itinali ang mga ito. Sinabi niya sa kanila na dapat silang maglaro ng bato-bato pick at ang matatalo ay kailangang maglaro ng Russian roulette. Sa mga unang round ay walang nangyayari dahil meron lang isang bala sa baril, kaya mababa ang pagkakataon. Gayunpaman ang recruiter ay nagdagdag ng isang bala sa bawat ikot at sa huli ay binaril sa ulo si Mr. Kim.
Nang makita ito, dahil sa takot ay sumang-ayon si Woo-sok na magsalita. Sa gabi, pumasok si Junho sa opisina kung saan inorganisa ni Kim ang operasyon at nakahanap ng ilang papeles kasama ang address ng hotel. Pagbalik ni Gihan sa hotel, hinihintay siya ng recruiter. Ibinahagi niya na nagsimula siya sa hamak na mababang ranggo sa laro at kailangan niyang alisin ang mga katawan ng mga patay na manlalaro o barilin ang mga may maling kilos. Isang araw kinailangan niyang patayin ang isang manlalaro na nagkataong ama niya, ngunit ang recruiter ay hindi nag-atubili na patayin din siya. Pagkatapos ay inanunsyo ng recruiter na maglalaro sila ng Russian roulette. Ang baril ay nagbabago ng kamay ng paulit-ulit na walang nangyayari sa ilang mga rounds, ngunit kalaunan ay tumama ang bala sa recruiter at agad itong namatay. Tiningnan ni Gihan ang kanyang mga bulsa at nakakita ng itim na envelope. Sa sandaling iyon ay pumasok si Junho sa hotel at nahanap si Woo-sok sa isa sa mga silid. Matapos siyang palayain, patuloy siyang naghanap at natagpuan si Gihan. Nang aarestahin na siya, pinatumba ni Woo-sok si Junho gamit ang fire extinguisher. Sinuri ni Gihan ang card mula sa envelope na binanggit ang Club HDH at ang petsang ika-31 ng Oktubre ng hating gabi. Nang magising si Junho, ibinahagi nila ni Gihan ang kanilang nalalaman at nagkasundo na magtulungan para wakasan ang laro. Gusto ring tumulong ni Woo-sok para ipaghiganti si Kim. Ipinakita ni Gihan sa kanila ang lahat ng perang napanalunan niya at ang mga armas na nakolekta niya sa ngayon. May butas sa dingding na nagdala sa kanila sa isang silid sa likod kung saan maaari silang magsanay sa pagbaril nang walang nakakarinig. Sa parking lot ng isang amusement park, natutulog si Noyul sa kanyang sasakyan. Kumatok ang isang pulis sa kanyang bintana at binalaan siyang hindi niya ito dapat ginagawa, kaya dapat ito na ang huling beses. Kinabukasan ay sinimulan niya ang kanyang trabaho bilang isang park mascot at napakabait niya sa mga bata na niregaluhan siya ng isang batang babae ng drawing. Pagkatapos ng trabaho, dinala niya ang maliit na pera na kinita niya sa isang ahente, umaasa na maililigtas niya ang kanyang anak mula sa North Korea. Gayunpaman, hinanap na niya ang bata ngunit hindi nagtagumpay at wala na siyang magagawa. Nang gabing iyon, ang isang bagong recruiter ay nagdala kay Noyul ng imbitasyon sa laro. Kinabukasan ay huminto siya sa kanyang trabaho at tinawagan ang numero sa card upang sumang-ayon na sumali sa laro. Pagkatapos ay sinunog niya ang card at ang drawing na ibinigay sa kanya ng bata. Bilang bahagi ng plano, nagpabunot ng ngipin si Gihan at pinalitan ito ng peking ngipin na may tracker. Umupa din siya ng grupo ng mga tulisan na nagsanay gamit ang kanyang mga armas sa tagong silid. Nang maglaon ay tinawagan ni Gihan ang kanyang anak ngunit walang lakas ng loob na magsalita ng kahit ano, pinakinggan lang niya ang boses nito bago ibinaba ang tawag. Pagdating ng araw, ang club ay puno ng mga taong nagdiriwang ng Halloween. Sina Gihan at Woo-sok ay naghanap sa club habang si Junho ay nagbabantay sa labas. Napansin niya ang dalawang tao na nakasuot ng uniforme ng guard mula sa laro at sinundan sila sa club, pinagbantaan ang bouncer upang makapasok. Sa kasamaang palad, huli na siya, pinabagsak ng isa sa mga gwardya si Woo-sok habang pinaalis ng isa si Gihan sa club. Natagpuan ni Junho ang natutulog na si Woo-sok at napansin sa tracker na paalis si Gihan kaya binalaan niya ang mga inupahang tulisan. Dinala si Gihan sa isang limo na sinimulang sundan ng mga tulisan sakay ng kanilang mga sasakyan. Kinausap ng frontman si Gihan sa pamamagitan ng speaker na tumangging ihinto ang laro nang magsabi si Gihan. Ipinaliwanag niyang magpapatuloy ang laro hanggat patuloy na sinisira ng sistema ang mga tao. Nang makarating sila sa isang walang laman na kalye, pinaputukan ng mga nakatagong sniper sa iba't ibang bubong ang mga gulong ng mga sasakyan ng mga tulisan para pigilan sila. Napansin ito ni Gihan at nagpaputok sa loob ng limo, ngunit ang salamin ay hindi tinatablan ng bala. Determinado na sundin ang plano, walang pagpipilian si Gihan kundi magboluntaryong lumahok muli sa laro, at maya-maya ay nawalan siya ng malay dahil sa usok. Sa pantalan, 3 truck ang nagsakay ng mas maraming tao, kabilang si Noyul. Hindi siya pinili na maging manlalaro, isa siya sa mga bantay. Kinaumagahan, sumakay sina Junho at Woo-sok sa barko kasama ang mga tulisan upang sundan ang signal ni Gihan sa tracker. Sa isla, nagising si Gihan sa pasilidad ng Squid Game kasama ang lahat ng mga bagong manlalaro. Nakasuot siya ng uniforme ng laro at may numerong 456 tulad ng nakaraang laro. Dumating ang mga gwardya upang ipaliwanag ang mga patakaran, ang mga manlalaro ay mananatili rito sa loob ng 6 na araw, at ang mga mananalo sa lahat ng 6 na laro ay makakakuha ng malaking premyong salapi.
Sumingit si Myung-gi para magtanong tungkol sa kanyang cellphone, kaya ang mga gwardya ay nagplay ng isang video upang ipakita na siya ay dating YouTuber. Natapos ang kanyang career nang siya ay mag-promote ng bagong crypto coin at naging sanhi upang mawalan ng pera ang libu-libong tao, at ngayon siya ay isang wanted para sa panloloko. Ang ibang tao ay nagreklamo din tungkol sa sitwasyon at sa mga mask, kaya ang video ay nagpakita ng napakataas na utang ng bawat taong nangangahas na magsalita. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking alkansya sa kisame, na mag-iipon ng pera sa buong laro hanggang umabot sa 45 bilyon. Pagkatapos ng bawat laro, maaari silang bumoto kung magpapatuloy sa paglalaro o hindi. Kapag bumoto ang karamihan na huminto, lahat ay maaaring umalis kasama ang perang maiipon nila sa puntong iyon. Muling nag-ambala ang mga gwardya nang matuklasan ni Yong-sik na ang kanyang matandang ina na si Ji Yong-ja ay isa sa mga manlalaro, ngunit ang laro ay walang pakialam sa edad ng mga tao. Ang susunod na hakbang ay ang pagpirma sa mga form ng pahintulot. Nang matapos si Myung-gi, nilapitan siya ni Namgyu at ng rapper na si Thanos na nawalan ng pera dahil sa crypto scam. Hindi nakukonsensya si Myung-gi at naging medyo agresibo si Thanos, kaya kinailangan silang paghiwalayin ni Namgyu bago lumaki ang problema. Nang sigihan na ang pipirma, binasa niya ang iba pang mga patakaran, ang mga manlalaro ay hindi maaaring umalis at ang mga hindi maglalaro ay aalisin. Ang tanging paraan upang ihinto ang laro ay sa panahon ng seremonya ng pagboto. Pagkatapos ay kinunan ng larawan ng mga manlalaro bago sila ipadala sa unang laro. Nagulat si Gihan nang matuklasan na ang kanyang matagal ng kaibigan na si Jongbei ay naglalaro din at sinabi sa kanya na manatiling malapit sa kanya. Samantala sinundan ni Junwoo at ng kanyang mga tauhan ang tracker hanggang sa tuluyang makarating sa isla at nagpadala ng drone para hanapin ang pasilidad. Ang isla ay tila walang laman maliban sa isang mangingisda. Mabilis na pinalibutan siya ng grupo at nakita ang tracker sa kanyang mga kagamitan na nangangahulugang inalis ito ng mga nangangasiwa sa laro mula sa bibig ni Gihan nang patulugin siya. Sa lalong madaling panahon ang mga manlalaro ay ipinadala sa bakuran kung saan naghihintay ang isang malaking manika. Nag-aalala si Gihan dahil hindi pa rin dumarating ang kanyang mga kaibigan kaya tinanggal niya ang kanyang dental implant at natuklasan na wala na ang tracker, kaya kailangan niyang maglaro. Ang unang laro ay Red Light Green Light. Ang mga manlalaro ay may 5 minuto upang marating ang kabilang dulo ng bakuran, ngunit maaari lamang silang gumalaw kapag sinabi ng manika ang green light. Kapag ang manika ay nagsabing red light, ang lahat ay dapat manatili, at ang mga taong gagalaw ay aalisin. Sinubukan ni Gihan na bigyan ng babala ang lahat na ang ibig sabihin ng aalisin ay literal na papatayin, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Sa wakas ay nagsimula na ang laro at ang frontman na si Inho ay nanunood mula sa kanyang pribadong silid. Determinado na iligtas ang lahat, sumigaw si Gihan ng mga tagubilin na nagsasabi kung kailan gagalaw o kung kailan titigil, na nagpahintulot sa buong grupo na sumulong ng walang problema. Gayunpaman nang sabihin ni Thanos sa isang babae na may bubuyog sa kanyang leeg, nabigla siya at gumalaw, kaya agad siyang binaril. Ang lahat ay nabigla habang lumilipad ang bubuyog at gumalaw ang iba dahil sa takot, kaya binaril din ang mga manlalarong ito. Naging sanhi ito ng pagkataranta ng maraming tao at sumubok na tumakas, kaya sinimulan ni Noyol na barilin silang lahat mula sa kanyang pwesto. Si Gihan ay patuloy na sumisigaw upang paalalahanan ang lahat na manatili, ngunit marami pa rin mga manlalaro ang namatay. Ngayon ang mga tao ay naniniwala na kay Gihan kaya ipinaliwanag niya na masasabi lamang ng manika na sila ay gumagalaw sa pamamagitan ng sensor at dapat silang magtago sa likod ng mga manlalarong mas malaki sa kanila. Sa tuwing nakakagalaw sila, ginagamit ni Thanos ang pagkakataong kumuha ng ilang ilegal na candy na itinago niya sa kanyang kwintas. Sumusunod sa mga tagubilin ni Gihan, ang grupo ay patuloy na naglaro ng maayos, bagaman binaril ni Noyol ang isang babaeng nanginginig. Sinadyang itulak ni Thanos ang 3 manlalaro at napatay din sila. Ilang ikot pa at marami pang napatay at nagawang makatawid ng kalahati ng grupo sa linya. Ang isa sa mga nabaril na manlalaro ay buhay pa at bumalik si Gihan upang tulungan siyang makarating sa dulo, ngunit nilabag ni Noyol ang patakaran at pinatay ang sugatang lalaki pagkatapos niyang tumawid sa linya. Nang makabalik ang mga manlalaro sa silid, ipinaalam sa kanila na 71 katao ang namatay at 365 ang natitira. Nang magsimulang magmakaawa ang isang grupo ng mga manlalaro para sa kanilang buhay, pinaalalahanan sila ni Gihan na maaari silang bumoto upang tapusin ang laro ngayon. Ilagyan muna ng gwardya ang alkansya ng pera na naipon sa ngayon na hindi ganoon kalaki kung kailangan nilang hatiin sa napakaraming manlalaro.
Ang pagboto ay nagsimula at kailangang pindutin ng mga manlalaro ang isang button bago sila bigyan ng sticker na kumakatawan sa kanilang pinili. Nang makitang napakaraming tao ang bumoto upang manatili, sinubukan ni Gihan na bigyan sila ng babala sa mga susunod na laro at naganap ang pagtatalo, kaya napilitan siyang aminin na naglaro na siya nito noon. Nakita ito ni Thanos bilang isang kalamangan dahil nangangahulugan ito na maaaring tulungan ni Gihan ang lahat para mabuhay. Pinatigil ng mga gwardya ang argumento at pinilit ang lahat na patuloy na bumoto. Ang mga numero sa pagboto ay pantay at tanging ang manlalaro na 001 ang hindi pa nakakaboto. Bumoto ang lalaking ito na manatili at habang nagdiriwang ang kalahati ng grupo, ipinahayag na ang 001 ay si Inho, na palihim na sumali sa laro. Maya-maya sa hapunan, ang mga manlalaro ay nagtanong kay Gihan para magbigay ng mungkahi sa susunod na laro. Sinabi niya sa kanila na ito ay Dalgona, isang laro kung saan dapat silang mag-ukit ng isang piraso ng candy nang hindi ito sinisira. Nais ng ilang manlalaro na panatilihin ang impormasyon para sa kanilang sarili upang magkaroon ng kalamangan, ngunit ipinangako ni Gihan na tutulungan niya ang lahat ng pantay-pantay. Paulit-ulit na tinatanong ni Inho si Gihan kung bakit siya bumalik, hindi nauunawaan ang konsepto ng altruismo. Samantala, ibinahagi ni Ji-young-ja ang kanyang pagkain kay Junhee dahil nararamdaman niyang buntis ito. Patuloy na ginugulo ni Thanos at Namgyu si Myung-gi hanggang sa napuno siya at nagsimula ng away, kaya sinubukan ni Inho na pakalmahin sila. Nang subukan ni Thanos at Namgyu na labanan siya, ipinakita ni Inho ang kanyang kakayahan at madaling nadaig silang dalawa. Dahil dito ay nakuha niya ang respeto ng lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, sinabi ni Inho kay Gihan na ang kanyang buntis na asawa ay may sakit at kailangan niya ng perang pambayad sa pagpapagamot, kaya naawa sa kanya si Gihan. Sa laboratorio ng pasilidad, nagkakaproblema ang mga gwardya sa pag-aani ng mga organ mula sa mga patay na manlalaro. Marami sa kanila ang itinuring na hindi mapapakinabangan dahil nabaril sila ng 2 beses na hindi dapat nangyari. Napagtanto nila na ginawa ito ni Noyol at ipinadala siya sa opisyal na nangangasiwa sa laro habang nasa laro si Inho. Nakilala ng opisyal si Noyol 7 taon na ang nakararaan noong siya ay isang rebeldeng nakikipaglaban sa North Korea at inupahan siya para sa laro kapalit ng paghahanap sa kanyang anak. Sinigawan niya ito dahil sa paglabag sa mga patakaran, pero walang pakialam si Noyol at naglakad lang palayo. Sa Seoul, sinubukan ni Junho na humingi ng tulong sa pulisya, ngunit tumanggi pa rin silang gumawa ng anuman nang walang ebidensya. Sinabihan niya si Woo-sok at ang mga tulisan na magpatuloy sa paghahanap sa mga isla sa lugar, gayunpaman sinabi ni Park na kailangan nilang maghintay upang muling maglayag dahil sa lagay ng panahon. Kinabukasan, patuloy na kinakain ni Thanos ang kanyang candy. Lumapit si Junhee kay Myung-gi upang sabihin sa kanya na isisilang niya ang sanggol na sumasalungat sa kanilang napagkasunduan. Ang argumento ay nag-ambala ng ipahayag ang ikalawang laro, ngunit hindi ito dalgona tulad ng hula ni Gihan. Ang grupo ay dinala sa bakuran at inutusang maghati-hati sa pangkat na may 5 tao. Karamihan sa mga tao ay hindi na nagtitiwala kay Gihan, kaya napunta siya sa koponan kasama sina Inho, Jongbei, Daeho, at Junhee. Ang laro ay 6-legged pentathlon at ang bawat koponan ay itatali ang lahat ng kanilang mga paa. Magpapalitan sila sa paglalaro ng minigame sa bawat 10 metrong marka at kapag nanalo ang koponan ay maaaring lumipat sa susunod. May 5 laro at 5 minuto para tapusin lahat. Matapos piliin ng mga koponan kung aling manlalaro ang maglalaro sa bawat laro, itinali ng mga gwardya ang kanilang mga paa. Habang nagsisimulang maglaro ang unang 2 koponan, pinapanood sila ng mga naghihintay na koponan upang matuto ng mga diskarte. Si Daeho ay nanunood at nagsimulang magsanay gamit ang ilang mga bato mula sa lupa. Nang mabigo ang isang koponan sa isang laro, pinayagan silang magsimula ng maraming beses hanggat kinakailangan, ngunit nakakaubos ito ng maraming oras. Dahil dito ay lalo silang natatakot at kinakabahan na naging dahilan para mas magkamali sila. Sa halip na pagtuunan ng pansin, hiniling ni Namgyu kay Thanos na ibahagi ang kanyang candy. Nang matapos ang unang round, nabigo ang 2 koponan na tapusin ang laro at lahat ng 10 manlalaro ay agad na binaril. Dumating ang mas maraming gwardya upang ilagay ang mga bangkay sa mga kabaong, ngunit laging sinisigurado ni Noyol na barilin sila muli. Ang susunod na koponan na maglalaro ay sina Ji-young-ja. Masyadong kinakabahan si Young-mi at patuloy na natatalo sa unang laro, ngunit dahan-dahang pinakalma siya ni Hyunjo at nagawa niyang manalo. Hindi tumama ang unang paghagis ng bato ni Young-sik, ngunit nagawa niya sa ikalawa.
Naglaro si Jeongja sa maliliit na piraso at nakagawa ng maliit na pagkakamali, gayunpaman mabilis siyang nakabawi at nanalo salamat sa suporta ng kanyang anak. Habang nagsasaya ang mga tao para sa kanila, ang ikalimang miyembro ng koponan ay masyadong kinakabahan dahil nakita niya ang dugo sa lupa at hindi niya magawang paikutin ang turumpo pagkatapos ng maraming pagsubok. Sinampal siya ni Hyunjo ng ilang beses at pinagbantaan siya hanggang sa mag-concentrate siya na nakatulong sa kanya na gamitin ang turumpo ng tama. Panghuli ay kailangang sumipa si Hyunjo ng pom-pom ng 5 beses at nagawa niya ito sa kanyang unang pagsubok, kaya ang koponan ay nanalo sa hamon sa tamang oras. Ang mga koponan ay patuloy na naglaro sa iba't ibang antas ng tagumpay. Karamihan sa kanila ay pumasa kasama ang grupo ni Thanos, ngunit may iilan na natalo at napatay, kaya may mga dugo sa lahat ng dako ngayon. Ang huling 2 koponan ay may random na tao kasama si Gihan. Nagsimula si Junhee sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanyang unang pagsubok at naitama rin ni Jongbei ang bato sa kanyang unang pagsubok. Salamat sa kanyang pagsasanay, si Daeho ay matagumpay din ng hindi nagkakamali. Sa kasamaang palad, patuloy na nabibigo si Inho sa pag-ikot ng turumpo at nagsimulang matakot, kaya kailangang pakalmahin siya ni Gihan. Salamat sa suportang iyon, sa wakas ay nanalo si Inho sa laro. Ilang segundo na lang ang natitira, sinimulan na ni Gihan ang pagsipa ng pom-pom at muntik nang hindi tamaan, ngunit tinulungan siya ni Inho na gumalaw at matagumpay na natapos ng koponan ang hamon. Samantala, hindi pumasa ang ibang koponan at napatay sila na siyang pagtatapos ng ikalawang laro. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.